Kabanata 471. Matapos maligo si Luna at magpalot ng pijama, dahan-dahan siyang humiga upang matulog sa tabi ni Little Treasure. Hindi niya alam kung kailan naging pinagmumulan ng kanyang pakiramdam ng seguridad sina Lucas at Little Treasure, at kung paano sila naging patunay ng kanyang pagkakakilanlan sa mundong ito ng mga mortal. Basta't nakikita niya sila, nagkakaroon siya ng lakas ng loob, motibasyon, sigasig, at isang pusong panatag. Lumapit si Lucas sa gilid ng kama at naupo, maingat na tinakpan ng kumot ang mag-inang magkatabi, saka tumingin sa dalaga at nagtanong, may nangyari ba? Dahan-daang umupo si Luna at sumandal sa yakap ni Lucas. Matapos mag-isip sandali, napagpasyahan niyang mas mabuting huwag magtago ng kahit ano sa kanya, kaya nagsimula siyang magpaliwanag, sa totoo lang. May pinuntahan ako para makipagkita ngayong gabi, hindi ko alam kung naaalala mo pa ang first senior brother ko, siya ang lalaking may suot na salamin na nagdala sa akin noon sa Philadelphia. Naaalala ko, bahagyang tumango si Lucas, at may bahagyang liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Ma'am, siya nga, bigla niya akong inanyayahang magkita ngayong gabi sa bar, pero huwag kang mag-alala, hindi niya ako pinahirapan. Noong huli, gumamit ng maruruming paraan ang second senior brother para talunin siya, kaya gusto niyang makipaglaban sa kanya. Pagkatapos, napag-usapan namin ang ilang bagay tungkol sa pag-alis ng second senior brother sa samahan. Sa anumang kaso, walang masamang balak sa atin ang first senior brother. Palihim pa nga niya kaming tinulungan at binigyan ng babala, paliwanag ni Luna. At pagkatapos, narinig kong sinabi ng second senior brother na tila lumipat na sila papasok sa bansa ngayon, kabilang na ang taong iyon, nagatubili si Luna na magpatuloy. Maging ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nagbago. Nang marinig ni Lucas ang huling tatlong salita niya, hindi niya namalayang nanigas ang kanyang katawan, at tila biglang bumigat ang paligid. Makalipas ang ilang sandali, paus niyang sinabi, kung ganoon, ano sa tingin mo? Nakaramdam si Luna ng biglaang ginaw at palihim niyang sinulyapan ang madilim na ekspresyon ni Lucas, hindi maunawaan kung bakit biglang sumama ang kanyang timpla. Ha, ano sa tingin ko? Tungkol ba sa taong iyon, o sa sitwasyon? Ano man iyon, pakiramdam ko talaga'y napakagulo at nakakaabala. Ayoko nang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanila o sa kahit anong may kinalaman sa kanila. Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik, mag-shoot ng mga pelikula, kumita ng pera, makasama ang mga mahal ko sa buhay, at makasama ang baby darling ko. Gusto ko lang maging maayos ang lahat. Dahil sa mga salitang nagbibigay panatag ni Luna, unti-unting lumambot ang naninigas at malamig na ekspresyon ni Lucas. Total, minsan na niyang nagustuhan ang taong iyon at ilang beses niyang tinanggihan si Lucas dahil sa ibang lalaki. Ang higit na ikinababahala niya ay kung ang pagbabalik ng taong iyon ay muling makakayanig sa anumang damdamin sa loob niya. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, walang sino mang makakapilit sa iyo na gawin ang anumang ayaw mo. Ma'am, kaya nga nandito ako, para manatiling malapit sa iyo. Sa umaga, sumilip ang sinag ng araw sa mga bintana at pinainit ang buong silid. Sa kama sa tapat ng bintana, nagising si Little Treasure na tila lutang pa, nakabalot sa kanyang kumot. Bahagya niyang iniunat ang kanyang maliit na katawan at napansin niyang may init sa tabi niya. Mayroon ding isang bagay na malambot, at mabango pa. Humikab ang munting bata, saka idinilat ang kanyang mga mata at ibinaling ang ulo. Ang unang bagay na hindi niya inaasahang makita ay si Tita Luna sa tabi niya. Mommy. Agad na lumaki ang kanyang mga mata, gaya ng mga bata kapag nakakita ng isang bahay na puno ng candy at mga laruan. Hindi niya gusto ang candy o mga laruan, si Tita Luna ang gusto niya. Agad na bumangon sa kama ang little bun at nakatitig ng hindi kumukupas sa mommy niya na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Maingat niyang tinusok ang malambot niyang daliri sa mukha ni mommy, at muli niyang ginawa. Malambot. Napakainit. Sa sandaling iyon, may narinig na mga yabag sa may pintuan. Sumando si Lucas sa hambo ng pinto at nginitian ang mukha ng kanyang anak, halatang tuwang-tuwa sa bigla nitong kasiyahan. Dumating siya kagabi, pero mahimbing ka nang natutulog noon. Agad na nagumbok ang pisngi ng little bun habang nagrereklamo sa kanyang daddy dahil hindi siya ginising, kung ganoon sana, mas matagal pa sana siyang nakasama si mommy. Ma'am, baby, gising ka na, nagising si Luna. Nang sandaling imulat niya ang kanyang mga mata at makita ang malambot na little bun, gamaan ang loob ni Luna. Niyakap niya ang little bun at gamulong-gulong sa kama. Ayoko pang magising, ayoko pang pumasok sa trabaho. Ayokong mahiwalay sa aking baby Little Treasure. Ang may akap ang little bun na tinapay sa isang umagang taglamig na tulad nito ay tunay na kaligayahan. Agad na niyakap din pabalik ni Little Treasure si Mommy Luna. Ayaw din niyang pumasok sa paaralan. Ayaw niyang mahiwalay kay Mommy Luna. Habang pinapanood ni Lucas ang dalawa na gumugulong-gulong sa kama, natawa siya at umiling. Maaari kong ayusin na mag-live kayong dalawa. Kumurap si Luna, saka sumilip mula sa ilalim ng kumot na magulo ang buhok. Hay nako, Lucas, bakit ka ganyan? Hindi ba dapat sa ganitong pagkakataon ay pinapangaralan mo kami bilang isang mahigpit na haligi ng pamilya, at pinapapasok mo kaming dalawa sa paaralan at sa trabaho? Sumunod si Little Treasure at tumango. Tama. Hindi nakapagsalita si Lucas. Sige, pagkakamali niya iyon. Matapos siyang mapuno ng enerhiya mula sa munting bun, agad na naging masigla si Luna at iniwan na niya sa likuran ang lahat ng lungkot at problema.
Sa sandaling iyon, nagawa na niyang lubos na mag-focus at ilubos ang sarili sa kanyang trabaho. Karamihan sa mga kuha para sa araw na iyon ay mga eksena niya kasama si Yurik, kabilang na ang isang eksenang may labanan. Kailangan muna nilang mag-ensayo, kaya habang kinukunan ang mga eksena ng iba, silang dalawa naman ay nagsasanay sa gilid. Nag-hire si Daniel ng isang coach upang turuan sila ng ilang galaw sa martial arts. Maganda ang lagay ng isip ni Yurik noong araw na iyon, marahil dahil matagal na niyang hinihintay ang eksenang ito, ang eksenang tiyak na mas makalalamang siya kaysa kay Luna. Sa huli, pagkalipas ng kalahating araw, nakahilig si Luna sa isang deck chair, humihigop ng kanyang inumin habang nagpapaaraw at masayang nakikipagkwentuhan sa mga babaeng nasa paligid niya. Samantala, si Yurik naman ay pawis na pawis pa rin habang patuloy na nagsasanay kasama ang coach. Nang mapansin ni Daniel ang madilim na ekspresyon ni Yurik, lumapit siya at tinapik ito sa balikat. Binata, nakalimutan kong sabihin sa'yo, dating stunt double si Luna. Nawalan na ng masabi si Yurik. Lintik, halimo ba ang babaeng ito? May bagay pa ba siyang hindi kayang gawin? Palihim na sinulyapan ni Nolan si Luna habang patakbo siyang lumapit upang iabot ang isang bote ng tubig kay Yurik bago ito muling magsalita. Lalaki ba talaga yan dati at mali lang ang pagkaka-reincarnate sa kanya? Sobra na to. Nilagok ni Yurik ang kalahati ng bote ng tubig, puno ng panghihina ang loob. Kung lalaki sana ang tumalo sa kanya, ayos lang, pero mas lalo siyang lenes at napaikon dahil babae pa ang nakahigit sa kanya. Isa siyang lalaki, pero hindi pa siya makapantay sa isang babae. Alam ni Nolan na matagal nang hindi masaya si Yurik kay Luna, gaya rin niya. May naisip siya, kaya sinabi niya, ano man ang mangyari, babae pa rin siya. Hindi ako naniniwalang wala siyang kahit isang kahinaan. Kailangan lang nating mag-isip ng paraan para matigil ang pagpapakaastig niya, saka natin makikita kung paano pa siya magpapatuloy sa pagiging mayabang. Sabihin mo nga, ano-ano ba ang mga bagay na siguradong kinatatakutan ng mga babae? Yung tipong sa oras na makita nila, siguradong mawawala ang kontrol nila at baka mapaiyak pa sila. Tumingin si Yurik kay Nolan. Hinding-hindi niya gagawin ang ganitong klaseng bagay sa sarili niyang kagustuhan, pero dahil handa namang gawin ni Nolan, masaya siyang manood na lang. Total, sawa na siya. Kunwari casual na nagmungkahi si Yurik, ahas, siguro. Kabanata 472. Sa wakas, matapos niyang tuluyang matapos ang pagkuha ng eksena ng labanan kasama si Yurik, bumalik si Luna sa kanyang upuan. Kakaupo pa lamang niya nang biglang lumapit si Axel. May kailangan ka ba? Nang makita niyang si Axel ang naghahanap sa kanya, nakaramdam si Luna ng kakaiba. Karaniwan, hindi ito kusang lumalapit o nakikipag-usap kan inuman. Para hindi maapektuhan ng kanyang negatibong aura, sinadya niyang huwag pansinin ito noon. Naghahanap ako kay Senior para mag-ensayo ng ilang eksena, sabi ni Axel. Oh, ganun ba? Napaka-normal ng dahilan, kaya hindi na ito masyadong pinag-isipan ni Luna. Kinuha niya ang kanyang script at nagpatuloy, tingnan natin, ang eksena natin ngayong araw ay. Habang nagsasalita si Luna, bigla niyang naramdaman ang isang malamig at madulas na sensasyon sa kanyang pulsuhan, na agad nagpaigting sa reaksyon ng kanyang balat. Pagtingin niya pababa, nakita niyang may isang maliit na ahas na may mga marka ang biglang gumapang papunta sa kanyang pulsuhan. Bago pa man makapag-react si Luna, nahuli na nito ang tingin ni Lottie at napasigaw siya ng nakakabingi, ahas. Bakit may ahas? Brother Lu, huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. May ahas talaga. Nakakadiri. Hindi naman yan makamandag, di ba? Anong gagawin? Anong gagawin? Brother Lu, kukuha ako ng magliligtas sa iyo. Si Roxanne ay nagtatakbuhan kung saan-saan habang ang ibang mga babae ay halos himatayan sa takot. Magsasalita na sana si Luna nang, sa sumunod na segundo, nasa kamay na ni Axel ang ahas. Idiniin ni Axel ang ahas at tila malapit na niya itong pisilin hanggang mamatay gamit ang kanyang mga kamay. Biglang sumigaw si Luna, huwag. Huwag mo siyang patayin. Naguguluhan na tumingin si Axel. Malungkot na tiningnan siya ni Luna, saka iniabot ang kamay. Bitawan mo at ibigay mo sa akin. Ibigay, sa kanya. Bilis, malapit na yang matakot ng husto sa'yo, hindi mo ba nakikita? Halatang naiinis ang tono ni Luna. Hindi ba niya nakikita? Nang makita niyang nagalit si Luna at napagtanto na hindi ito isang makamandag na ahas, masunuring ibinigay ni Axel ang ahas sa kanya. Kinuha ni Luna ang berdeng maliit na ahas at inalaw ito sa pamamagitan ng pag-haplos sa makintab nitong kaliskis. Hindi ito makamandag na ahas. Hindi ito mananakit ng tao. Ang cute naman, paano mo ito mapapatay? Hindi nakapagsalita si Axel. Sa simula ay gusto niyang maging bayaning nagligtas sa dilag. Paano siya magagalit sa asawa niya? Hindi rin nakapagsalita si Nolan at Yurik sa nakita. Nasaan ang tili at iyak? Bakit hindi ito nasunod sa plano nila? Brother Lu, huwag kang magloko ngayon. Mag-ingat ka, baka kagatin ka. Sa sobrang takot ni Lottie ay nanginginig na siya ngayon. Huwag kayong mag-alala, maamo naman ang ganitong klaseng ahas. Kahit kagatin mo pa yan, hindi rin yan kakagat pabalik. Gusto nyo bang hawakan? Malamang ay nagising na ito mula sa hibernation nito, kaya naman tulalo pa rin ang maliit na ahas na ito. Hindi. Salamat. Umiling si Lottie na parang tambol na kumakalabog.
Para ay pakitang iba siya sa ibang babae at upang makita siya ng lalaking hinahangaan niya sa ibang pananaw, nag-ipon ng lakas ng loob si Roxanne at lumapit. Ako na. Nang magsimula si Roxanne, nakita rin ng iba pang mga babae na maamo nga ang ahas sa kamay ni Luna. Matapos matiyak na talagang hindi ito makamandag, isa-isa rin silang lumapit. Nag-ingay sa kasabikan ang mga babae habang nakikinig sila kay Luna na nagpapaliwanag kung paano matukoy ang pagkakaiba ng makamandag at hindi makamandag na ahas. Kinagat ni Nolan ang unan sa kanyang braso, halos maiyak na. Hindi babae o lalaki ang isang ito, isa itong halimaw. Buiset, galit na galit ako, pero ano ba ang problema ni Axel na yan? Bakit niya siya tinulungan kanina? Hindi ba dapat nasa iisang linya tayo ng depensa? Paano niya matutulungan ang kalaban? Para pakalmayan ang takot ng lahat, hinayaan muna ni Luna na maglaro ang lahat sa ahas bago ito pinakawalan sa mga palumpong. Pagbalik niya sa kanyang upuan, may biglang pumasok sa isip ni Luna. Taglamig ngayon, kaya imposibleng basta na lang gumapang palabas ang isang ahas, maliban na lang kung Paf, ang mga lalaki ngayon ay lalong nagiging immature. Gayunpaman, talagang ikinagulat niya ang reaksyon ni Axel kanina. Medyo mabilis ang bilis niya sa paghuli ng ahas na iyon, hindi ba? Hindi niya nga ito makita ng malinaw. Nang mapansin ni Axel na nakatitig sa kanya si Luna, tinawag niya, Senior. Hinaplos ni Luna ang baba niya at biglang lumapit sa kanya, ilang pulgada lang ang layo ng mukha niya sa mukha nito. Hindi ka naman siguro nahulog sa akin, di ba? Malamang natigilan ng lalaki ng isang segundo bago sumagot ng walang pagbabago sa ekspresyon, masyado kang nag-iisip. Namutla si Lottie sa nakita. Brother Lou, anong ginagawa mo? Baka makita ng mga tao. Umayos ng tayo si Luna at sinabing walang pakialam, ano ang dapat ikabahala. Nag-e-ensayo ako ng mga linya kasama si Axel. Nagre-rehearse ng mga linya. Tiningnan ni Lottie ang script. Oo nga pala, may dialogo sa pelikula na may katulad na eksena. Nagre-rehearse ka pala, tinakat mo ako. Brother Lou, ang galing mo talagang umarte. Pati ang mga rehearsal mo ay parang totoong-totoo. Salamat, Senior, maghahanda na ako, sabi ni Axel bago siya tumalikod para umalis, may kaunting pagmamadali sa kanyang mga yabag. Maya-maya lang, dumating na ang gabi. Nakatutok si Luna sa paghahanda para sa susunod na eksena nang marinig ang boses ng assistant ng direktor. Brother Lou, mukhang, may bumisita sa iyo sa set. May ibang bumibisita sa kanya. Si Molly ba o si Dave? Tumangala si Luna at nang mas makita niya ang malambot na bata sa tabi ng assistant, ibinaba niya ang script at mabilis na tumayo bago sumigaw, Little Treasure. Nang makita niya ang kanyang mommy, ang little bun na naka-poker face sa tabi ng assistant ay agad na tumakbo papunta kay Luna. Brother Lou, kamag-anak mo ba ang batang ito? Kanina may isang babae ang nagdala sa kanya rito, sabi niya nandito raw ang batang ito para hanapin ka. Sabi ng assistant habang nakatingin sa batang lalaki nang may mga matang nagniningning. Ito talaga ang unang beses na nakakita siya ng ganito kagandang bata. Isang babae, malamang ay ang katulong ng pamilyang Ford, si Winwin. Imposibleng dalhin lang ni Winwin si Little Treasure sa kanya, kaya malamang utos iyon ni Lucas. Malamang dahil napansin ni Lucas na masama ang loob nito kahapon, kaya gumawa siya ng mga espesyal na kaayusan para may magpadala kay Little Treasure. Habang iniisip ito ni Luna, masayang binuhat niya ang Little Bun, saka nagpaliwanag pagkatapos ng maingat na pag-iisip, anak ito ng matalik kong kaibigan, inaanak ko. Napagpasyahan niyang pinakamadali para kay Little Treasure na gamitin ang pagkakakilanlan bilang kanyang godson, at sa ganitong paraan, hindi rin ito magdudulot ng anumang hindi pagkakaunawaan. Mabuti na lang at simple lang ang isip ng mga crew members ng team na ito at walang makakakilala kay Little Treasure, kaya kahit bisitahin pa siya ni Little Treasure sa set, hindi iyon magiging problema. Isang lalaking may kumpiyansa at may tapang na may hawak na maganda at malambot na Little Bun, ang kanyang ekspresyon ay kasing banayad ng tubig habang ang Little Bun ay nakayakap sa leeg ng lalaki ng may pagmamahal at pagkapit. Ang eksenang ito ay nakakaantig at kasing ganda ng isang painting. Napanganga ang assistant, mukhang napakalapit mo sa batang ito. Ma'am, abala ang mga magulang niya, kaya kadalasan ay gusto niyang manatili sa akin. Sana hindi siya masyadong magdulot ng gulo para sa lahat. Napakamasunurin niya at hindi siya basta-basta magpapabaya. Paumanhin ni Luna. Huwag kang mag-alala, isa pa. Isang eksena na lang ang natitira bago tayo matapos, kaya wala nang gaanong abala, mabilis na tugon ng assistant. Hoy, Luna, saan mo dinukot ang manika na ito? Lumapit si Daniel at nagulat nang makita ang Little Bun sa mga bisig ni Luna. Kabanata 473. Anong dinukot? Ito ang inaanak ko, giit ni Luna. Paulit-ulit na tiningnan ni Daniel si Little Bun, habang ang kanyang mga mata ay lalong nag-aalab sa bawat segundo. Napakaganda ng batang to, interesado ba siyang pumasok sa industriya natin? Iritadong napanganga si Luna, 5 taong gulang pa lang siya, ha? Ano kung 5 taon pa lang? Kailangan maaga pa lang sinisimulan na. Puno ng pananabik na sabi ni Daniel. Ipaubaya mo siya sa akin at sisiguraduhin kung sisikat siya. Yung aura niya, mga mata niya, pati ilong niya, masasabi kong siguradong magiging gwapo pa rin siya paglaki. Hindi na, salamat, syempre magiging gwapo siya, tingnan mo na lang ang ama niya. Sigurado ka ba? May kontak ka ba ng mga magulang niya? Kakausapin ko sila, mapilit pa ring sabi ni Daniel. Huwag na. Ako ang magdedesisyon para sa kanya.
Kailangan pa niyang mag-aral. Director, tigilan mo na ang pakikialam sa buhay niya, sagot ni Luna. Lintik kang bata ka, wala kang ideya kung ilang mga bata na ang tinanggihan ko. Umalis si Daniel ng puno ng panghihinayang matapos siyang tanggihan ni Luna. Pagkaalis niya, agad na nagsiksikan ang mga tao sa paligid nila. Wow, ang cute ng batang to. Di ba, buong pagmamalaki ni Luna habang tinitingnan ang Little Bun. Sobra, kaya pala interesado ang direktor. Gusto ko siyang yakapin. Lumingon-lingon si Little Treasure, ngunit nang marinig niyang yayakapin siya na parang isang malambot na laruan, agad siyang kumapit sa kanyang ina at ibinaon ang mukha sa leeg nito, parang isang munting daga. Marahang tinapik ni Luna ang kanyang likod at ngumiti. Pasensya na, medyo mahiyain siya at hindi mahilig magsalita. Ang cute niya kahit mahiyain. Tingnan mo yung itsura niya. Dati, napagdesisyonan ko na talagang hindi na magkaanak sa hinaharap, pero kung ganito ka-cute ang magiging anak ko, handa akong magbago ng isip. Halos matuno ang puso ni Roxanne. Naiinis si Nolan habang parami ng parami ang mga taong pumapalibot kay Luna. Una si Dave, tapos si Molly, at ngayon naman itong sobrang cute na bata. Sino ba talaga siya? Diyos ko, bakit parang sa kanya napupunta ang lahat ng magagandang bagay sa buhay? Nagyayabang lang, panunuyan ni Yurik. Sumang-ayon si Nolan, di ba nga? Sumulyap si Nolan kay Axel, umaasang sasali ito sa kanilang hanay, ngunit simula nang tinulungan ni Axel si Luna minsan, napagpasyahan na ni Nolan na itiwalag siya mula sa tinatawag nilang Three Musketeers total, hindi naman talaga ito kailanman ganap na kabilang doon. Bagamat gusto pa sanang manatili ni Luna sandali kasama ang Little Bun, magsisimula na ang susunod niyang eksena, kaya mabilis niyang hinalikan ito. Maghahanda na ako para sa trabaho. Dito ka lang maghintay, ha? May hawak na malaking bungkus ng meryendang ibinigay ng mga tao sa set ang Little Bun, at tumanggaw siya bilang tugon. Lottie, tulungan mo akong alagaan siya. Sige, Brother Lou, umalis ka na. Masayang tinanggap ni Lottie ang kanyang bagong misyon. Parang napakabait talaga ni Brother Lou sa batang iyon na parang tunay niyang ina. Ilang sandali matapos makapasok si Luna sa dressing room, biglang nag-focus ang Little Bun na nakaupo sa upuan sa isang direksyon. Nakatingin siya kay Axel. Tinitigan siya ng Little Bun ng ilang sandali, tumingin sa ibaba, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtitig sa kanya na parang naguguluhan. Ikiniling niya ang kanyang ulo sa gilid at kumunot ang noo. Little Treasure, anong problema? Natunaw ang puso ni Lottie nang makita ang cute nitong ekspresyon. Kumurap ang Little Bun at biglang tumalon pababa mula sa upuan, tumakbo papunta kay Axel. Tumakbo si Little Treasure papunta kay Axel at tahimik lang itong tinitigan. Nanatiling walang imek si Axel. Hindi na sapat para sa munting Bun ang basta lang tumitig sa harap niya, kaya nagsimula itong umikot sa paligid ni Axel, paikot-ikot ng paulit-ulit, na parabang nagsasagawa ng isang siyentipikong obserbasyon. Nalito at natawa si Lottie sa eksena. Sinabi niya, mukhang nagustuhan ka ng batang to, Mr. Coleman. Gusto kanyang kalaro. Inunat ni Axel ang mahahaba niyang braso at pinigilan si Little Treasure na matisod sa isang maliit na bato. Mukha siyang pagod. Ayos lang. Inis na inis si Nolan. Magkakapareho talaga ang magkakaugali, baluktot din ang panlasa ng batang yan pagdating sa itsura. Sa dami ng gwapo at magaganda rito, kay Axel pa talaga lumapit. Sumulyap lang sandali si Yurik sa bata, saka muling ibinalik ang atensyon sa binabasa niyang script. Tamad na tamad si Nolan na bumuklat sa script habang nagmumumura. Ang susunod na eksena ay kina Luna at Axel. Si Luna ay nasa pambabaeng kasuotan. Speaking of which, 2 araw na rin mula nang makita ko si Luna sa pambabaeng kasuotan dito. Talagang mahirap isipin. Lottie, pwede mo bang dalhin ang bag ni Luna? Sigaw niyan mula sa dressing room. Okay, papunta na ako, mabilis na sagot ni Lottie. Mr. Coleman, pwede mo ba siyang bantayan sandali? Babalik lang ako agad, hiling ni Lottie kay Axel nang mapansin niyang tila nagustuhan siya ni Little Treasure. Sige, tugon ni Axel. Pagkalabas ni Lottie, patuloy pa rin si Little Treasure sa pag-ikot-ikot sa paligid ni Axel. Tiningnan ni Axel ang dressing room, malapit nang matapos si Luna, at kung makikita niya si Little Treasure na umiikot sa kanya. Huwag ka nang paikot-ikot sa paligid ko, wika ni Axel sa wakas. Huminto si Little Treasure sa harap niya, ngunit hindi niya inaalis ang tingin. Para siyang mausisang pusa na nakatitig sa bagay na kinahihiligan niya. Sinubukan pa niyang hipiwan ang mukha ni Axel gamit ang kanyang maliit na kamay. Talaga namang kahawig ni Luna ang batang ito sa aspetong ito. Magkatulad pa ang kanilang reaksyon. Hininaan ni Axel ang kanyang tinig at sabi, hanapin mo na ang nanay mo. Lumabas si Luna mula sa dressing room sa sandaling iyon, at agad na tumakbo ang Little Bun papunta sa kanya. Natahimik si Axel sa ginhawa, sa kanya tinignan ang direksyon ng dressing room. Nakapink na one-piece na floral dress si Luna. Namumukod tangi ang kanyang mga pisngi at magandang hubog ng katawan, habang lalo pang pinapaganda ng kanyang mahabang itim na buhok at magagandang mata ang kanyang kabuoang itsura. Malamang ay kinulayan ng makeup artist ng kulay kayumanggi ang kanyang balat para sa mga nakaraang eksena. Ang kanyang orihinal na kulay ng balat ay kumikinang at parang kumikinang siya kapag dumadaan siya. Oh my gosh, ito ba talaga ang ating Brother Lou? Anong klase ng kakayahan ang meron ka, Miss Yen? Parang ibang tao na siya. Kabanata 474. Hindi ako yan, si Brother Lou mismo ang tunay na kahanga-hanga.
Nag-retouch lang ako rito at doon. Hanga pa rin si Yen habang pinagmamasdan ang dalagang nasa harap niya, tila walang hanggan ang potensyal nito. Ang ganda talaga ni Senior, namangha si Roxanne. Kahit kapwa babae, hindi niya maiwasang humanga. Tulad ng inaasahan kay Senior. Kaakit-akit ka maging lalaki man o babae ang role mo. Pakiramdam ko tuloy, malapit na akong maging lesbian. Si Lottie lamang ang nanatiling kalmado. Ngayon, nasaksihan na ng lahat kung gaano kaganda si Brother Lo kapag babae ang anyo niya. Ang pinakamalaking ikinababahala ni Miss Judy ay baka masyado siyang maganda. Gulp, sa gitna ng karamihan, lihim na namangha si Nolan sa ganda ni Luna. Luna, nahulog sa sahig ang hawak na script ni Yurik. Lumingon si Luna na may ngiti nang marinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan. Nang makita ni Yurik ang ngiti ng dalaga, tila nawalan ng kontrol ang kanyang mga pandama. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at nagblanka ang kanyang isip. Wala lang. Inakala niya noon na tulad lamang si Luna ng ibang mga babaeng celebrity na nakita na niya, na ang ganda sa telebisyon at mga larawan ay puro epekto lang ng kamera at editing. Karaniwan, mas malayo sa inaasahan ang tunay nilang itsura sa personal, ang ilan pa nga ay parang ibang tao na. Ngunit ito ang unang pagkakataon na may nakita siyang mas maganda pa sa totoong buhay kaysa sa mga larawan at pelikula. Hindi kayang pagandahin pa ng kamera ang kanyang perpektong anyo sa halip, nililimitahan lamang nito ang tunay niyang ganda. Naimbestigahan na niya si Luna noon at inakala niyang alam na niya ang lahat tungkol sa kanya, ngunit ngayon lamang niya tunay na nakilala ang dalaga. Mabilis na lumapit si Nolan at iniabot ang kanyang coat. Senior, malamig. Hindi pa nagsisimula ang eksena, isuot mo muna ang coat ko. Nolan, ang galing mo talaga sa ganyan. Ang bilis mo masyado. Hahaha, itong lalaking to. Habang abala ang lahat kay Luna, palihim na iniabot ni Axel ang isang kumot sa Little Bun. Alam mo na ang gagawin mo. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang tunay na boses. Sinusubukan niyang pasayahin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpapadala rito ng kanilang anak. Inakala niyang magiging maayos ang lahat dahil nagtagumpay siyang lokohin ang kanyang asawa ngunit natuklasan iyon ng kanyang anak. Sa halip na hayaan si Little Treasure na umikot-ikot sa kanya at magdulot ng hinala kay Luna, sinikap niyang makuha si Little Treasure sa kanyang panig. Nakita ng Little Bun na napapalibutan ng maraming tao ang kanyang ina, kaya nausisa siya at biglang nakalimutan ang tungkol sa kanyang ama. Dinampot niya ang kumot at naglakad palayo. Bago pa makasagot si Luna kay Nolan, biglang iniabot ng Little Bun ang kumot sa mismong harapan niya. Lumingon si Luna sa Little Bun at nakaramdam ng pagkatunaw ng puso. Para sa akin ba to? Maraming salamat. Para bang isang talunang tuta ang pakiramdam ni Nolan, pan ng pagkadismaya. Tinakpan ni Luna ang sarili ng kumot na iniabot ni Little Treasure at nagpasalamat kay Nolan. Salamat, may kumot na ako. Ikaw na lang ang gumamit niyan para hindi ka sipunin. Natuwa si Nolan sa kanyang sagot. Salamat sa pag-aalala, Senior. Nakatitig si Yurik kay Nolan nang walang masabi. Sino ba itong lagi nagrereklamo sa tabi niya? Tinatawag si Luna ng kung ano-anong pangalan, at siya pa ang naglagay ng ahas doon. Nakaranas ba si Nolan ng pagkawala ng alaala? Masayang idineklara ni Nolan, napagpasyahan ko na, simula ngayon, magiging fan ako ni Senior. Isang VIP fan. Nabaliw ba ang utak ko dati? Naiinggit pala ako at gumagawa ng gulo para sa isang magandang babae. Anong talunan nga naman ako? Hindi ko inasahan to. Si Axel pa ang pinakamatalino dito, alam na niya ang lahat at sinubukang mapasaiyo ang loob ni Senior. Humingi pa nga siya ng autograph sa kanya. At saka, siya rin ang nagligtas sa kanya kanina. Anong pagkakamali ko? Patuloy na nagmumura si Nolan sa sarili, halatang puno ng panghihinayang, halos hampasin ang sarili sa inis. Biglang tumitig siya kay Luna. Ang ganda-ganda niya talaga. Paano pwede may ganitong kagandahan? Sobrang naiinggit ako sa'yo, Yurik, na ikaw ang male lead. Napatanga si Yurik, wala nang masabi. Hindi ba pwede na magkaroon naman sana ng kahit kaunting panahon para sa pagbabago ng ugali? Masyado namang biglaan ito. Nasaan na ang mga prinsipyo mo, Nolan? Bahala na, hindi naman siya ang tamang tao para pagsabihan si Nolan sa ngayon. Kinuha ni Yurik ang kanyang script, idinikit ang kanyang kamay sa dibdib, at sinubukang pakalmayan ang mabilis na tibok ng puso. Bakit ganito? Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganito. Isa siyang mapagmataas na lalaki at napakahigpit niya lalo na sa paghuhusga sa mga babae sa industriya ng entertainment, pero ngayon. Ang ganda, mas maganda ka pa kaysa noong nakaraan. Nasiyahan si Daniel sa itsura ni Luna at wala siyang may pagtatalo. Noong nagkaroon si Luna ng supporting role sa kanyang nakaraang pelikula, kasama si Dave, humarap siya sa kamera ng walang make-up, at kahit noon ay kaakit-akit na siya. Ngayon, sa sariwa at batang anyo ng make-up, ganap niyang naangkop si Luna sa imahe ng karakter na si Blair Sanford. Halika rito, Luna, pati si Axel. Halika kayo, tawag ni Daniel. Dahil nakita ko kung gaano kayo ka-cooperate kahapon, hindi dapat maging mahirap ang eksenang ito. Gawin mo lang ang pinakamagaling mo, Luna. Heto ang bahagi na kailangan mong bigyang pansin mamaya. Nakatayo si Luna sa harap ng direktor habang hawak ang kamay ng Little Bun. Nakatuon siya sa direktor, at ang Little Bun ay nakatayo sa tabi ni Axel, ngunit hindi na siya nakatingin rito. Pagkatapos noon, pumalakpak si Daniel. Sige, lahat, ito na ang huling eksena natin ngayong araw. Tatapusin na natin pagkatapos nito.
Ang eksenang ito ay tungkol sa female lead na nakasuot ng pambabaeng kasuotan na aksidenteng nakasalubong ang secondary male lead. Dahil mahusay ang pag-arte nila pareho, isang kuha na lang ang kailangan. Lahat ng staff ay halatang tuwang-tuwa na may ganitong kakayahang mga aktor sa kanilang team. Pagkatapos ng trabaho, biglang nagmadaling lumabas ang isang lalaki at habang papaliko siya sa direksyon na pupuntahan, may hamarang sa kanyang daraanan. CEO Lucas Ford. Matagal na siyang hinihintay ni Luna, kaya sadyang tumayo siya sa harap niya. Senior, nagulat na ipinakita ni Axel ang kanyang ekspresyon. Galit na galit si Luna. Lucas, tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Umiikot si Little Treasure sa paligid mo ng 23 beses. Akala mo ba bulag ako? Nanahimik si Axel. Inakala niyang nagawa niyang lokohin siya, pero nakita pa rin niya ang lahat. Nakakainis talaga. Gayunpaman, pakiramdam ni Lucas ay may pagkakataon pa siyang baligtarin ang sitwasyon. Hindi ko masyadong naiintindihan ang ibig mong sabihin, Senior. Nagkamali ka ba ng tao? Inosente niyang sabi, parang isang estranghero. Nakunat ang noo ni Luna. Hindi ba talaga, ikaw si Lucas Ford? Sumagot si Axel, hindi. Tumango si Luna. Ah, ganun ba, sige. Iba na lang ang itatanong ko. May masamang kutob na agad si Axel. Matapos ang isang maikling sandali ng katahimikan, titig na titig si Luna sa kanya at nagtanong. Mister, hindi ba talaga ikaw, ang asawa ko? Kabanata 475. Nanatiling tahimik si Axel. Hindi inakala ni Lucas na gagawin ito ni Luna. Paano niya masasagot ng, hindi, ang tanong na iyon? Kinagat ng lalaki ang kanyang labi at nanatiling nakatayo ng walang imek. Nagtipit balikat si Luna at tumalikod habang iwinawagayway ang kanyang kamay. Sige, mukhang nagkakamali lang ako. Imposible namang ikaw ang mahal kong. Bigla nang hinawakan si Luna sa palso at hinatak papasok sa isang mainit na yakap, dalawang malalakas na braso ang yamakap sa kanya. Sa malalim na tinig, sinabi ng lalaki, ako nga. Pagkatapos, walang patumanggang hinalikan niya ang mga labi ng dalaga. Sa madilim na eskinita, pinatong ang dalaga sa pader at hinalikan ng matindi. Ang malamig na simoy ng hangin ay biglang naging mainit sa paligid. Masakit, nararamdaman ni Luna ang pamamanhid sa kanyang dila at bahagyang kirot sa kanyang mga labi, kaya siya nagreklamo. Hinalikan siya ng lalaki ng mas malalim pa. Halos gusto niyang magsanib na lang sa kanya. Ikaw na pilya. Dahan-dahan ang kinagat ni Luna ang labi ng lalaki. Ikaw ang pilyo. Kung hindi dahil sa Little Treasure branded father-seeking device, gaano ka pa katagal nagtatago sa akin? Little Treasure branded father-seeking device. Tunay ngang akma ang pangalan. Magpakailanman, sagot ni Lucas. Kung hindi lang siya natuklasan, handa siyang magpatuloy sa pagtatago sa kanya. Galit na galit si Luna. Bakit mo naman inamin kanina? Pwede mo namang itanggi. Wala rin naman akong ebidensya. Huminga si Lucas. Alam mo naman, kahit ano pa ang mangyari, hindi ko talaga kayang sabihan ng hindi yan. Nagkunwaring mataas ang tingin ni Luna sa kanya. Gusto ni Lucas na makita siyang ganito, at handa na siyang halikan siyang muli. Itinutulak siya ni Luna palayo. Seryoso ako, hayaan mo akong tanungin ka, dahil ba may ilang delikadong eksena sa pelikulang ito kaya nag-aalala ka? Naalala niya na minsang inutusan ni Lucas si Third na protektahan siya, at pagkatapos ay nangyari ang insidenteng halos mapatay siya sa Philadelphia. Sa personalidad ni Lucas, malamang na hindi na niya pinagkakatiwalaan si Third o kahit sino pa para protektahan siya. Kaya ba siya mismo ang personal na pumunta dito? Batay sa kanyang nalalaman, hindi madaling makakuha ng ganitong dekalidad na maskara at ang mga ito ay maaaring makasama sa balat. 10 minuto lang sa pagsusuot ay sapat na para maging hindi komportable ang isang tao, ngunit sinusuot niya ito ng matagal. Napaluha si Luna at ang kanyang puso ay napalambot. Ito ang isa sa mga dahilan, hindi itinanggi ni Lucas habang tinitingnan siya. Isa pa, para rin sa akin. Pareho tayong sobrang abala, at hindi rin natin pwedeng ipaalam sa publiko ang relasyon natin, kaya napakaikli ng oras na magkasama tayo. Miss na miss kita. Pasensya na, nararamdaman ni Luna na natutunaw ang lahat ng kanyang galit. Bukod pa roon, ang maranasan ng pag-arte ay makatutulong din para mas maintindihan kita, para magkaroon tayo ng mas maraming mapag-uusapan. Baka sakaling hindi mo na ako ituring na boring. Hindi totoo yan, hindi ka boring kahit kailan. Ang boss ko ang pinakagusto ko. Pinaka, napalitan ng lamang at damdamin ang pagkainis ni Luna habang kumapit siya sa leeg ng lalaki at hinalikan ito. Lumipas na ang unos. Habang hinahalikan ni Lucas ang dalaga, unti-unting bumalik sa kanya ang kaba at pagkabalisa na matagal nang nakabitin sa kanyang dibdib. Bahagyang ikiniling ni Luna ang ulo at tinitigan siya ng may paghanga. Lucas, hindi ko akalaing ganyan kakagaling umarte. Halos maaga mo na ang trabaho ko. May dapat akong pasalamatan na isang napakahusay na guro, sagot ni Lucas. May guro ka pa, sino siya, bakit hindi ko alam, musisa ni Luna, puno ng kuryosidad. Ikaw. Ako. Binasa ko ang lahat ng libro at mga tala na iniwan mo sa akin, sabi ni Lucas. Tuluyang nawala ng masabi si Luna. Mula sa pag-aaral ng mga teknik sa pag-arte hanggang sa paghahanda ng maskarang isinusuot niya araw-araw, napakaraming kailangang gawin. Aabutin niyo ng hindi bababa sa ilang buwan bago matapos ang lahat. Marahil ay sinimulan na ni Lucas ang lahat ng ito sa mismong sandaling bumalik siya mula sa Philadelphia. Lubos niyang naunawaan kung gaano ito kabala.
Halos bawat kasong hinahawakan niya ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar, ngunit naglaan pa rin siya ng napakaraming oras para rito, para lamang magkaroon ng kaunting panahon na makasama siya. Kinailangan pa niyang mag-ingat na huwag siyang magalit, kaya itinago niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Minamaliit ng mataas na lipunan ang kanyang propesyon, ngunit handa pa rin itong samahan siya, unawain siya, at protektahan siya. Wala nang ibang taong nagtrito sa akin ng ganito kabuti, niyakap ni Luna ang lalaki. Ma'am, parang gusto ko tuloy pakasalan ka na agad. Malamang sarado na ang Civil Administration Bureau sa oras na ito, pero pwede ko silang tawagan para bumalik, o kaya ipaabot na lang sa bahay ko ang mga kailangang dokumento, mabilis na sagot ng lalaki. Haha, tama na nga, huwag ka nang magbiro, natawang sabi ni Luna. Napabuntong hininga si Lucas, saka ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga. Luna, hindi pa naman ganoon katagal mula nang maging tayo, at baka masyado itong biglaan, pero araw-araw, bawat segundo, ito ang nasa isip ko, kailan mo ba ako papakasalan? Tahimik na tumingin si Luna sa kanya, saka seryoso niyang sinabi, kapag kaya ko nang tumayo sa tabi mo. Sa loob ng kotse, si Luna ang nagmamaneho at nasa likuran sina Lucas at Little Treasure. Hindi pa inaalis ni Lucas ang maskara at mukha pa rin ni Axel ang suot niya, kaya patuloy siyang tinatitigan ng munting bata at muli nitong iniunat ang kamay para hawakan ang mukha niya. Lumapit si Lucas at hinayaan siyang hawakan ito. Hinipo at pinagmasdan ng Little Bon ang kanyang mukha, puno ng pag-usisa sa mga bagong bagay. Habang pinagmamasdan ni Luna ang dalawa sa salamin ng rearview mirror, sinabi niya, Lucas, sa tingin mo ba may espesyal na kakayahan si Little Treasure? Nakikilala niya tayo kahit pabaguhin natin ang ating itsura. Pinag-isipan niyon ni Lucas ngunit hindi siya nagulat. Matagal na niyang napagtanto na may ganitong kakayahan ang kanyang anak. May mga taong may sarili nilang natatanging paraan ng pag-oobserba. Kadalasan, nakikita nila ang maliliit na bagay na hindi napapansin ng iba. Hindi ko sigurado kung paano ito ipapaliwanag, pero marahil ay katulad ito ng pangamoy ng aso. May natutuklasan siya na hindi kayang mapansin ng iba. Paano mo naman naihambing ang anak natin sa aso? Ay, may isa pa akong tanong. Bakit hindi ka gumawa ng mas gwapong maskara? Narinig ko sa direktor na ikaw daw ang dapat gumanap bilang pangunahing bida, pero hindi raw akma ang imahe mo sa gusto niya kaya ginawa kang pangalawang bida. Sumagot si Lucas, sobrang gwapo ko na kasi. Nawalan ng masabi si Luna. Kabanata 476. Nawalan ng masabi si Luna nang marinig niya ang sagot nito. Ngunit kalaunan, nalaman niya na ang dahilan kung bakit pinili ang maskara ni Axel ay may kaugnayan din pala sa sobrang kagwapuhan ni Lucas. Dahil sa kapansin-pansin at matibay nitong mga halma ng mukha, hindi mabilang na beses silang nag-eksperimento at maraming maskara ang nabigo. Sa huli, ang mukha lamang ni Axel ang nagmukhang pinaka-natural. Kaya sa teknikal na usapan, dahil nga talaga iyon sa sobrang kagwapuhan niya. Naka-male outfit si Luna ngayon at suot pa rin ni Lucas ang maskara ni Axel, kaya walang makakakilala sa kanila bago pa man ipalabas ang pelikula. Dinala nila si Little Treasure sa supermarket. Mahal, gusto mo bang mag-hotpot ngayong gabi? Dinalhan ako ni Lottie ng soup base para sa hotpot mula sa kanyang bayan. Mungkahi ni Luna. Sige, sagot ni Lucas. Masigla ring tumanggo si Little Treasure. Pagkatapos, nagsimula na silang mamili ng mga pagkain na kakailanganin para sa hotpot. Habang naglalakad, napansin nilang mas dumarami ang mga taong tumitingin sa kanilang direksyon. Ano kaya ang nangyari? Nalitaw si Luna. Oh, magkakasama ba sila bilang pamilya? Ang saya naman ng pamilya nila. Pero, sa tingin ko, medyo ordinary lang yung lalaking iyon. Parang hindi bagay sa gwapong katabi niya. Anong alam mo? Ito ang tinatawag na gentle wife play, uso ito ngayon. Ano ang gentle wife play? Tanong ni Lucas kay Luna. Halos damyugo ang bibig ni Luna sa kakabigkas. Hindi mo na kailangang malaman kung ano iyon. Hindi niya mapigil ang tumawa sa sarili. Ang saya naman. Ang Great Demon King ang napasailalim, habang ako naman ang itinuturing na agresibo, haha. Ang pagkakamali ni Luna ay hindi niya naisip na ang dalawang lalaki na naglalakad sa supermarket kasama ang isang bata ay agad makakaakit ng labis na pansin, kaya mabilis silang bumalik sa kanyang apartment pagkatapos bilhin ang mga kailangan nila. Pagkatapos nilang makauwi, sinimulan ni Lucas gamitin ang espesyal na ointment para alisin ang kanyang maskara. Nakita ni Luna na bahagyang namumula ang balat niya dahil sa iritasyon at nakaramdam siya ng kirot sa puso. Ayos lang to, gagaling din agad, lalaki naman ako, sabi ni Lucas. Hindi pwede, mahalaga rin ang mukha sa isang lalaki, at ang mukha mo ay konektado rin sa akin. Halika rito. Pinilit ni Luna si Lucas na umupo sa kanyang dressing table at binuksan ang ilang bote. Huwag kang gagalaw, tutulungan kitang gawin ang mini facial mo. Dahil asawa niya ang gagawa nito, syempre, masunurin na umupo si Lucas. Kinuha ni Luna ang essence, toner, cream. Maingat na ipinahid ni Luna ang mga produkto sa mukha ni Lucas, patong-patong. Teka, may face cream pa pala. Kailangan mo itong gamitin pagkatapos mong maghugas ng mukha araw-araw. Habang tinutulungan niya si Lucas, lumapit ang Little Bon at itinuro ang kanyang sariling mukha, na parang sinasabi na gusto rin niya. Ngumiti si Luna, kailangan ito ng daddy mo kasi hindi siya sapat na gwapo, pero sobra ka namang gwapo, kaya hindi mo na kailangan. Tumanggo agad ang Little Bon at tinanggap ang paliwanag niya.
Pagkatapos nilang kumain ng hapunan, pumunta si Lucas sa study room para sa ilang huling gawain habang pumunta naman ang Little Bun sa shower. Little Treasure, kailangan mo ba ng tulong? Umiling ang Little Bun ng mahiyain, na parang sinasabi na kaya niyang mag-isa. Hinaplos ni Luna ang ulo ng munting Bun at ngumiti. Ang laki mo na, Little Bun. Mag-ingat ka, huwag madulas, at huwag magmadali. Umupo si Luna sa sofa matapos ayusin ang temperatura ng tubig para kay Little Treasure, at pagkatapos ay tinakpan ang sarili ng kumot habang pinapakinggan ang isang klasikong western musical. Maangin at mahinahon ang paligid habang nagsimulang tumugtog ang malambot na musika. Biglang tumunog ang doorbell. Sino kaya ang nandyan sa ganitong oras ng gabi? Narito pa si Little Bun at si Lucas. Kinabahan, sumilip si Luna sa peephole. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya at mabilis niyang binuksan ang pinto. Niyakap ng mahigpit ng babae sa labas si Luna. Brother Lou. Humagulgol ang babae matapos niyang yakapin si Luna at agad na nabasa ang pijama ni Luna sa balikat niya. Maraming alaala rin ang naalala ni Luna at pinipigilan niya ang sarili niyang mga luha habang tinatapik ang likod ng dalaga. Sige na, tumigil ka na sa pagiyak. Tumuloy ka na. Pinapasok ni Luna ang babae at inakay papunta sa sofa, pagkatapos ay pinagtimpla niya ito ng mainit na tsaa. Mahaba, itim, at tuwid ang buhok ng batang babae at ang kanyang mga pilikmata ay mahahaba na parang mga pakpak ng paru-paro. Nakasuot siya ng hoodie na may puting mabalahibong lining, na nagpaganda sa kanyang maliit na mukha na para bang isa siyang manika na ginawa ng may magandang disenyo. Umiiyak ang batang babae habang nakatitig kay Luna na parang isang nawawalang aso na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang amo. Uminom ka ng tsaa, iniabot ni Luna sa kanya ang tasa. Kahit si Annie ay nandito. Mukhang tama ang impormasyon ng second senior brother. Nagsisimula nang bumalik ang lalaking iyon. Salamat, Brother Lou. Tumingin ulit siya kay Luna at mas lalong tumulo ang mga luha niya. Brother Lou, ang ganda mo talaga sa damit pambabae, sub. Nag-alala si Luna. Umiiyak ka kapag nakikita mo ako, umiiyak ka kapag pinagtimpla kita ng tsaa, umiyak ka pa rin kapag sa tingin mo ay maganda ako. Mahirap mawala ang mga lumang gawi, hindi ba? Pero, Brother Lou, malaki na ang ipinagbago mo, tumingin ang babae sa paligid. Pinalamutian ang bahay ng mainit na kulay at napakakomportable nito. Nakasuot si Luna ng malambot na pink na pantulog, ang natural niyang kulot na buhok ay sinukli pabalik, na nagbibigay sa kanya ng parang pambabaeng anyo. Bagamat hindi ito ang unang beses na nakita niya si Luna na nakasuot ng pambabaeng damit, halos hindi niya ito makilala. Sa loob lamang ng isang taon, ang pananaw at aura ng babaeng ito ay lubhang nagbago. Pakiramdam ni Luna ay isa siyang estranghero at hindi siya komportable, o medyo natatakot pa nga. Parang nawala na ang taong dati niyang kakilala. Nakakaloko, laging nagbabago ang mga tao, o baka, ganito talaga ang hitsura ko. Tinapik ni Luna ang ulo ng babae. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa iyo. Bakit ka bumalik? Pansamantala lang ba ito o? Medyo nakayuko pa rin ang dalaga. Hindi ako sigurado, sinusunod ko lang ang utos ng boss. Sino ang nakakaalam kung kailan niya ako muling palalakbayin sa buong mundo, kaya nagbakasyon ako para bisitahin ka ngayong gabi. Alam ni Luna na may mga lihim silang kasunduan at ayaw na rin niyang malaman ang marami, kaya tumigil na siya sa pagtatanong at inibo ang usapan, kumusta ka kamakailan? Maayos ba ang lagay mo? Nagsimulang magreklamo si Annie, hindi naman. Pagkatapos mong umalis, lalong lumala ang galit ng boss at lagi niya akong pinapagalitan. Binubugbog niya ako, pinapagalitan, at pinipigilan pa nga niya akong kumain. Pinagbantaan pa niya akong ipakasal sa halimaw na nasa tabi natin. Bumalik ka na, Brother Lou. Nami-miss na talaga kita. Walang magawang tumingin sa kanya si Luna. Kahit napakasama ng lalaking yun, hindi naman niya talaga gagawin yun at malamang eksaherado lang yun, di ba? Alam niyang sinusubukan siyang kumbansihin ni Annie na bumalik. Nang mailigtas niya si Annie, nainas ang lalaking iyon sa kanya dahil sa kung gaano ito kaina at kung paano ito laging umiiyak, saka lang nila napagtanto na may espesyal na talento si Annie. Kabanata 477. Hindi dapat husgahan ang isang libro batay sa pabalat nito. Ang iyaking babaeng ito na mahilig sa lahat ng bagay na malambot ay nagmula sa isang pamilya ng mga kilalang doktor at nagmana siya ng hindi kapani-pani walang kasanayan sa pagpapagaling mula sa kanyang mga ninuno. Sa huli, pumayag ang lalaking iyon na panatilihin siya matapos mapagtanto ang kanyang potensyal. Hindi kailanman pananatilihin ng lalaking iyon ng sinuman ng walang halaga, lalo na ang mga taong kayang magpabagsak sa koponan. Ang kakayahan ng isang tao ang nagtatakda ng kanyang posisyon sa loob ng organisasyon at kung gaano karami ang mga benepisyong natatanggap niya. Bilang manggagamot ng koponan, nakatanggap siya ng disenteng mga benepisyo, kaya naman nagawa siyang iwan doon ni Luna ng walang labis na pag-aalala. Pasensya na, Annie, hindi ako sigurado kung naipaalam na sa iyo ng first senior brother ang tungkol sa aking kondisyon pero hindi pa ako makakabalik ngayon. Kahit malupit, diretsong sinabi ni Luna ang punto. Ibinaba ni Annie ang tasa at marahang hinawakan ang kamay ni Luna. Bakit? Dahil ba sa lalaking iyon? Totoo ba ang sinabi ni Brother Mark? May karelasyon ka ba sa lalaking iyon? Oo, hindi magsisinungaling si Luna. Kinabahan si Annie at mabilis niyang sinabi, Brother Lou, inimbestigahan ko na ang lalaking iyon. Hindi siya kasing simple nang nakikita mo sa unang tingin. Alam mo ba kung ilang under-table deals na ang ginawa niya para makarating sa kinalalagyan niya ngayon?
Maaaring isipin mong nakakatakot ang boss pero mas masahol pa kaysa tanas ang lalaking ito. Kung makikita mo ang tunay niyang kulay. Bumantong hininga si Luna at pinutol si Annie, sino bang taong nasa kapangyarihan ang hindi pa nagsakripisyo noon? Annie, hindi ako santo. Ayos lang sa akin basta mabait siya sa akin. Imposibleng maging puro ang napakalaking Ford Corporation na may mga negosyo sa buong mundo. Bukod pa riyan, tinanggap na rin ni Lucas ang ilang taon niyang pamamalagi sa Amerika, kaya paano niya ito matatanggihan dahil lang dito? Nalungkot si Annie sa sagot ni Luna at mas hinigpitin pa niya ang hawak sa kamay nito. Brother Lou, nabighani ka talaga sa kanya. May iba pang masamang balak ang lalaking yan. Tumawa si Luna. Annie, wala naman akong maibigay sa kanya na makukuha niya. Paano mo nasabi? Ang ganda-ganda mo, giit ni Annie. Dapat ako ang may gusto sa kagandahan niya. Natatawang sabi ni Luna. Nakikita ko, Hoy. Tigilan mo na ang pagbabago ng usapan. Muntik na akong maligan ng landas. Reklamo ni Annie. Base sa impormasyong nakalap niya, ang tanging nakilala niya, ay ang lalaking iyon ay talagang gwapo. Hindi nakakapagtaka na nahulog ang loob ni Brother Lou sa kanya. Nag-isip ng mabuti si Annie bago nagpatuloy, kung gusto mo ang itsura niya, makakahanap ako ng mga taong mas higit pa sa kanya. Sa totoo lang, kung hindi lang kakaiba ang boss natin, ang astig niya talagang tingnan kapag normal siya. Hindi, ang ibig kong sabihin ay sobrang astig. Tinaas ni Luna ang kanyang kilay. Normal ba talaga siya? Hindi, mas lalong lumakas ang sigaw ni Annie. Kawawang bata. Tinapik ni Luna ang likod niya at binigyan ng ilang piraso ng tisyo. Sige, huwag mo na akong alalahanin. Alam ko na ang gagawin ko. Pagkatapos ng mahabang paghikbi, biglang may naalala si Annie. Oo, naaalala ko, Brother Lou, may anak ang lalaking iyon. 5 taong gulang na siya. Isang 5 taong gulang na bata. Alam ko. Kung gayon, ikaw pa rin. Ang batang yun ay sobrang cute. Hindi naman mahalaga kung cute ang batang yun o hindi. Brother Lou, gumising ka at makinig ka sa akin, hindi madaling maging madrasta. Napakaraming halimbawa ang nauna sa iyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Brother Lou. May kilala akong magandang babae na bata at maganda bago pa man ikasal pero simula nang ikasal siya sa isang lalaki at maging madrasta, halos hindi ko na siya makilala. May isa pang magandang babae na nagsabi rin sa akin na wala siyang magagawa pagkatapos ikasal. Kahit gaano pa niya subukang maging mabait, binabaliwala lang siya. Napakakulit talaga ng bata at sinira niya ang relasyon nito sa asawa niya. Nandito pa rin itong isa pang babae. Patuloy na nagkukwento si Annie at pinapaisip kung paano niya nakilala ang lahat ng mga madraste na ito. Ang hirap talagang makahanap ng napakaraming totoong halimbawa. Tahimik lang na nakaupo si Luna at nakinig. Biglang bumukas ang pinto ng banyo at narinig ang tunog ng mga tsinelas na lumalabas. Tumingin sina Luna at ang palabiro na si Annie. Pagkatapos ay nakita nila ang little bun na nakasuot ng malambot at karton na pijama. Ang cute. Halos mabasag ang eardrum ni Luna sa sigaw ni Annie. Mabilis na tumakbo ang babae papunta kay Little Treasure at niyakap ito. Naku po, ang cute. Paano siya naging cute? Bakit may ganito ka-cute na batang lalaki sa bahay mo, Brother Lou? Ang cute. Ngayon lang ako nakakita ng mas cute pa. Mas cute pa siya kaysa sa lahat ng malalambot na hayop na pinagsama-sama. Kinurot ni Luna ang pagitan ng kanyang mga kilay nang makita ang labis na reaksyon ni Annie. Gustong-gusto ni Annie ang lahat ng malambot at cute. Para sa kanya, sapat na ang pagiging cute, kaya hindi nakakagulat na ganito siya ka-excited kapag nakita niya ang little bun. Brother Lou, taga saan ang batang ito? Bakit siya nandito? Tanong ni Annie. Siya ay anak ni Lucas Ford, sagot ni Luna. Natahimik si Annie. Natulala siya, tapos na ang lahat para sa kanya. Sinamantala ng little bun ang pagkakataong ito para makatakas mula sa kakaibang babaeng ito at lumapit kay Luna. Itinaas ni Luna ang little bun at ipinakilala ito, huwag kang matakot, Little Treasure, mabuting kaibigan ko siya. Tawagin mo siyang Tita Annie. Kumurap ang little bun at tumanggo na may ekspresyon ng pagdududa. Bakit parang nahihirapan si Tita Annie? Dahil ba itinulak ko siya palayo? Ngumiti si Luna sa kanya, naiintindihan ang kanyang kawalan ng katiyakan. Siguro medyo nalungkot siya matapos siyang itulak palayo sa iyo ngayon lang. Gusto mo ba siyang yakapin? Masunaring tumanggo ang little bun. Ibinaba ni Luna ang little bun. Sige na. Sumulyap ang little bun sa kanyang ina, pagkatapos ay naglakad patungo kay Tita Annie, nakabuka ang mga braso at niyakap ito. Dahil mabuting kaibigan ka ni Mami, yayakapin pa kita ng kaunti. Huwag ka nang malungkot. Kabanata 478. Nang maramdaman ng malakoton candy na mga kamay na yumayakap sa kanya, natunaw ang puso ni Annie habang nakatingin sa magagandang mata ng batang lalaki na tila mga bituin sa langit. Hindi siya makapaniwala. Brother Lou, nagsisinungaling ka ba sa akin? Anak ba talaga ito ni Lucas Ford? Sigurado ka ba? Tumanggo si Luna ng may pagmamalaki. 100%. Siguradong anak siya ni Lucas at ang tawag sa kanya ay Little Treasure. Ano sa tingin mo? Hindi ako nagsisinungaling, ang cute niya talaga, di ba? Mariing tumanggo si Annie. Napaka-cute. Ano ang gagawin ko? Wala akong inihandang regalo para sa iyo. Pinagmasdan ni Annie ang sarili at ang laman ng kanyang bag. Pagkatapos, kumuha siya ng candy, tsokolate, isang pil, at maging ang kanyang kwintas at ibinigay ang lahat sa little bun. Ang kanyang saloobin ay lubos na nagbago.
Kanina lang, sinasabi pa rin niya kung gaano kalungkot ang maging isang madrasta at kung gaano kahirap ang maaaring kalabasan ng isang anak sa ina. Itinabi ni Luna ang candy at tsokolate para sa maliit na tinapay, pagkatapos ay dahan-daang ibinalik ang kwintas at ang pil. Napakahalaga ng mga ito, ibalik mo na, wala naman siyang silbi sa mga ito. Tama ka, ang yaman ni Lucas Ford, maingat na kinuha ni Annie ang kanyang kwintas, pagkatapos ay ibinigay kay Luna ang pulang pil. Itago mo ito ang pinakabagong imbensyon ko. Ang laman nito ay kayang gamutin ang halos anumang lason. Nasubukan ko na ito mismo. Ngumiti si Luna, kung gayon, nagpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ni Little Treasure. Sa susunod, kung may susunod pa, mas maganda ang paghahanda ko. Nagmamadali ako ngayon, kaya hindi ko inaasahan na makikita ko rin si Little Treasure. Sabi ni Annie. Nakalimutan na ni Annie ang kanyang pagdadaldol tungkol sa pagiging isang kawawang madrasta. Hindi niya ito kayang banggitin sa harap ng isang napaka-cute na nilalang. Ang cute na bata, kaya pala nagustuhan siya ni Brother Lou. Naupo sina Luna at Annie sa sofa habang nasa pagitan nila ang Little Bun. Mausisa niyang pinag-aaralan ang pil. Hindi ka panipaniwala ito, paano naging ganito ka-cute ang anak ni Lucas? Hindi pa rin makalimutan ni Annie. Kahit na medyo kamukha niya ito, napaka hindi makatwiran ito. Biglang tumingin si Annie kay Luna. Brother Lou, kayo ba ni Lucas ang tatay at nanay ng batang ito? Napanganga si Luna sa tuwa. Mahal ko, masyado mo naman iniisip yan. Tatay at nanay. Malapad ang ngiti sa labi ng Little Bun nang marinig ang kanilang pag-uusap. Aba, nakita ni Annie ang ngiti ng Little Bun at naghinala. Kung titingnan mong mabuti, magkamukha kayong dalawa. Talaga, saang parte? Tinaas ni Luna ang kanyang kilay. Tumanggo si Annie. Oo, napansin ko. Siguro hindi mo napansin pero noong ngumiti siya ngayon lang, kamukha mo talaga siya. Lalo na ang mga mata. Biglang naisip ni Annie ang isang mahalagang tanong. Sino ang ina ng batang ito? Nagkibit balikat si Luna. Hindi ako sigurado dahil si Lucas mismo ay hindi rin alam. Nagngit-ngit sa galit si Annie. Siya. Napakagulo ng pribadong buhay ng lalaking iyon. Hindi niya alam kung sino ang tunay na ina ng sarili niyang anak. Mahina niyang sabi, isinasaalang-alang si Little Treasure. Alam ni Luna kung ano ang gusto nitong sabihin. Hindi ganoon ang iniisip mo. Sa totoo lang, biktima rin siya sa usaping ito. Hindi naniwala si Annie. Inakala niyang naloko lamang si Luna. Paano magkakaroon ng ganito kakyut na bata ng isang halimaw na ama? Hindi niya maisip kung paano mabubuhay si Little Treasure at si Brother Lou sa ilalim ng paniniil ni Lucas, at kung gaano karaming paghihirap ang kakailanganin nilang tiisin. Napabuntong hininga si Luna sa nababahalang itsura ni Annie. Ano na naman ba ang iniisip ng batang ito? Baka pinainom siya ng lalaking iyon ng kung ano-ano. Kung hindi, bakit ba siya laging ganito kapraning at puno ng pag-aalala? Habang nagkukwentuhan silang dalawa, biglang bumukas ang pinto ng study room at lumabas si Lucas. Lumingon si Luna. Lucas, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Naiistorbo ka ba namin? Sino? Sino raw? Lucas Ford. Tumingin din si Annie patungo sa study room. Doon niya nakita ang isang matangkad na lalaki na nakapijamas na kapareho ng estilo ni Luna. May suot itong salamin at may hawak na mug ng kape, kalmado ang itsura at parang isang taong pangpamilya. Wala ni kaunting bakas ng karahasan o paniniil na sinasabi ng mga chismis. Mukha lang siyang isang karaniwang asawa, hindi isang demonyo. Isang normal na lalaki na bahagyang mas higit lang sa karaniwan ang itsura. At ito ay, tanong ni Lucas habang may pagtatakang nakatingin kay Annie. Lumapit si Luna at kumapit sa braso ni Lucas habang ipinapakilala siya. Ito ang mabuti kong kaibigan mula sa Amerika, si Annie. Annie, ito ang boyfriend ko, si Lucas Ford. Hello, tango ni Lucas. Hindi man siya mukhang pala kaibigan, magalang naman siya. Hello, sa isip ni Annie, si Lucas ay isang marahas na tirano, baka nga isang halimaw pa, kaya hindi niya agad maiugnay ang pagiging makatao sa kanya. Tumingin si Lucas sa kanyang inaantok na anak, saka siya lumapit at binuhat ito. Mukhang inaantok na si Little Treasure, ihahatid ko muna siya sa kwarto. Alam niyang marami pang pag-uusapan ang dalawa, kaya naging maingat at maalalahanin siya. Mukhang hindi masyadong masaya ang Little Bun at iniunat nito ang kamay patungo kay Luna habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Lucas. Ayaw pa nitong matulog. Hinaplos ni Lucas ang ulo ng kanyang anak. Gabi na, huwag ka nang makulit. Matagal nang hindi nagkikita ang mami mo at si Auntie Annie, siguradong marami silang pag-uusapan. Tumango ang munting Bun at humikab. Mami mo at si Auntie Annie, natural niya itong nasabi. Napakabait at mapagmahal ng ugali ng lalaking ito sa kanyang anak. Napatanga si Annie. Ito ay ibang-iba sa Lucas na naririnig niya sa mga kwento. Ano ba ang nangyari? Kabanata 479. Annie, ano ba ang iniisip mo? Iwinagayway ni Luna ang kamay sa harap ng mga mata ni Annie. Brother Lou, siya ba talaga si Lucas Ford? Bakit parang, tao siya? I mean, mukha siyang mabait at maamo. Tao. Tumawa si Luna. Syempre naman, ano pa ba sa tingin mo ang dapat niyang maging anyo? Akala ko talagang nakakatakot siya. Pinag-isipan ito ni Luna. Sa totoo lang, may nakakatakot din siyang side, pero kadalasan ay napakalambing niya sa akin at kay Little Treasure. Noong una ko rin siyang nakilala, akala ko nakakatakot siya, at binigyan ko pa nga siya ng palayaw na Great Demon King.
Biglang naunawaan ni Annie kung bakit napunta si Luna sa isang relasyon kay Lucas. Isang lalaking tulad niya, na ibinubuhos ang lahat ng kanyang pagmamahal sa kay Luna. Inakala niya na marahil ay tinatrato lamang ni Brother Lou si Lucas tulad ng pagtrato niya sa lahat ng dati niyang naging karelasyon, ngunit ngayon ay sigurado na siyang hindi ganoon ka-simple ang lahat. Mukhang seryoso na talaga siya sa pagkakataong ito. Biglang tumunog ang telepono ni Luna. Sorry, sasagutin ko muna ang tawag na ito. Ma'am, ayos lang, sagot ni Annie. Tawag iyon mula kay Winnie, kaya malamang ay galing sa studio. Mabilis na sinagot ni Luna ang tawag. Hello, Director Roosevelt. Na-i-deliver na ang siyam na set ng outfits at ipinadala ko na ang listahan ng mga pangalan sa email mo. Pakisilip na lang, gaya ng nakasanayan, maikli at profesional ang mensahe ni Winnie. Sige, titingnan ko maya-maya. Salamat sa iyong pagsisikap. Ang epekto ng kampanyang ito ay inaasahang magsisimula sa pinakamaagang panahon, mga kalahating buwan mula ngayon. Kailangan na lang nating maghintay. Sa panahong ito, naisip ko kung pwede nating ayusin ng kaunti ang studio. Dahil hindi lang naman ito lugar ng trabaho kundi lugar din natin para makipagpulong sa mga kliyente. Salamat sa paalala, kakausapin ko si Momo tungkol dito mamaya. Walang magiging problema kung ipagkakatiwala kay Harry ang mga disenyo, at ako na ang bahala sa pondo. Tahimik na pinagmamasdan ni Annie si Luna habang kausap nito ang telepono. Bukod sa Brother Lou na kilala niya sa bahay, nakikita niya ngayon ang isa pang anyo nito, ang Brother Lou na abala sa trabaho. Bawat panig nito ay ikinagulat niya. Ang lulugan na kilala niya noon ay ligaw at may balot na kalungkutan, na parabang wala na siyang pinapahalagahan kahit ang sarili niyang buhay. Ngunit ngayon, nagliliwanag na siya. Hindi nagtagal, natapos ni Luna ang tawag at lumabas si Lucas ng kwarto matapos mapatulog si Little Treasure. May hawak siyang maliit na kayumangging teddy bear. Nakatulog na ba si Little Treasure? Tanong ni Luna. Ma'am, tango ni Lucas. Lumapit siya kay Annie at iniabot ang teddy bear. Miss Annie, regalo ito ni Little Treasure para sa iyo. Wow, regalo. Ang cute naman. Nagulat si Annie at niyakap ito sa kanyang dibdib. Salamat, tulungan mo akong pasalamatan si Little Treasure. Malinaw na nagbago na ang kanyang impresyon kay Lucas. Ang taong nagpalaki ng ganitong ka-cute na Little Treasure ay siguradong kahanga-hanga rin. Nag-aaral ka ba tungkol sa herbs at gamot, Miss Annie? Biglang tanong ni Lucas. Paano mo nalaman? Nagulat si Annie. Nakita ko ang pill na ibinigay mo kay Little Treasure kanina, sagot ni Lucas. Well, medyo pinag-aaralan ko lang, sabi ni Annie. Ngumiti si Luna. Masyado kang humble, Annie. Lucas, kahit mukhang cute siya, napakahusay niya talaga sa pagpapagaling. Nahiya si Annie. Hindi ako ganon kagaling gaya ng sinasabi ni Brother Lou. Bumunot si Lucas sa drawer at kinuha ang isang medyo dilaw na libro na nakatali sa tali. Nakakuha ako ng isang lumang libro tungkol sa medisina ilang araw na ang nakalipas. Kung okay lang sa'yo, tanggapin mo na lang ito bilang regalo para sa unang pagkikita natin. Salamat din sa pag-aalaga kay Luna noong nasa ibang bansa siya. Ay, ayos lang yan, wala naman talaga akong ginawa. Ako pa nga ang inalagaan. At ito, sobra namang mahalaga. Agad na naramdaman ni Annie kung gaano kapresyoso ang libro. Bilang orihinal, sigurado, walang katumbas. Iniabot ni Luna ang libro sa kamay ni Annie. Tanggapin mo na lang, wala rin naman kaming magagawa dito. At hindi totoo na wala kang ginawa, ilang beses ka rin namang nag-alaga sa akin ng maayos noong nasugatan ako. Sige, tatanggapin ko na, salamat. Nanahimik si Annie. Ramdam niya na wala na siyang dahilan para manatili pa, huminga siya ng malalim at ngumiti. Brother Lou, sobrang saya ko talaga na nakilala kita ngayon. Aalis na ako, gabi na kasi. Masyado pang maaga. Mananatili pa rin ako rito ng kaunti, may pagkakataon pa rin tayong magkita, basta't hindi mo lang maramdaman na sobra akong nakakainis. Hinatid siya ni Luna at Lucas sa unang palapag. Naghintay si Lucas sa loob ng bahay habang sinamahan siya ni Luna hanggang sa sasakyan. Mag-ingat ka sa daan. Alam mo naman, palagi akong dahan-dahan magmaneho, kaya hindi rin ako mabilis. Ngumiti si Annie. Tahimik ang gabi at wala ng ibang tao sa paligid. Mahigpit na hinawakan ni Annie ang kanyang mga kamao, niluwagan ng mga ito, at saka muling hinigpitin. Tumangala siya at nanginginig na sinabi, Brother Lou, hindi ka ba talaga babalik? Bumantong hininga si Luna at niyakap siya. Annie, lahat tayo ay may kanya-kanyang buhay. May sarili akong buhay at may sarili ka rin. Magiging maayos ka ng mag-isa, hindi mo ako kailangang mamis. Magiging maayos din ako. Humahagulgol si Annie, inaamin kong nag-alala talaga ako bago ako pumunta pero, ang cute ni Little Treasure at si Lucas ay mabait din. Brother Lou, sana'y maging masaya ka. Sa tingin ko, wala nang saysay kung may iba ka pang sasabihin. Salamat, gagawin ko. Pagkatapos magpaalam kay Luna, kumaway si Annie at pinaandar ang makina ng kanyang sasakyan. Dahan-daang umalis ang sasakyan mula sa apartment. Sa rearview mirror, nakita niya ang lalaki na isinusuot ang makapal na coat sa babae habang nakangiti ito sa kanya. Nagkukwentuhan sila at magkahawak ang mga kamay habang umaakyat pabalik. Maayos si Brother Lou, talagang maayos, may taong minamahal, natutupad ang pangarap, maayos ang karera, mas maayos na siya ngayon kaysa dati. Bakit pa niya kailangang bumalik? Habang paakyat sila pabalik sa taas, niyakap ni Luna si Lucas at nagpasalamat, salamat, boss. Para saan yan? Samando si Lucas sa pinto.
Tumangala si Luna sa kanya. Salamat sa pagtrato mo sa kaibigan ko ng maayos. Alam mo, taga dyan siya, di ba? Ang alam ko lang ay isa siyang taong pinapahalagahan mo, simpleng sagot ni Lucas. Kabanata 480. Napangiti si Luna. Mukhang naparito si Annie ngayon para kumbinsihin ako, pero sa huli, kayo ni Little Treasure pa ang nakakumbinsi sa kanya. Mas hinigpitan ni Lucas ang yakap sa kanya, at may matalim na kislap sa kanyang mga mata. Hindi ko hahayaan na may sino man na maglayo sa iyo mula sa akin, kahit sino pa siya. Hinding-hindi rin kita iiwan. May isang prestihiyosong inabando ng villa sa isang lugar sa Hilaga, na dating tahanan ng mga mayayaman, ngunit dahil matagal itong bakante at dahil dati nang may mga taong natagpuang patay dito, ito ay naging isang kilalang-kilalang bahay na pinagmumultuhan. Hindi lamang ito maaaring ibenta, walang sino man ang nangahas na lumapit dito. Isang itim na kotse ang dahan-daang huminto sa harap ng villa at isang babaeng nakahudi ang lumabas at pumasok. Itinulak ng babae ang makapal na pinto papasok ng may langit-ngit. Maraming mga oil painting ang nakasabit sa paligid ng sala na estilong Europeo noong nasa katanghaliang gulang. Ang mga bintana ay gawa sa anti-gong stained glass at ang furry place sa sala ay buhay, nagliliyab sa liwanag at init. May dalawang lalaki at isang babae na nakaupo sa U-shaped na sofa sa tapat ng furry place. Ang lalaking mag-isang nakaupo sa isang dulo ng sofa ay may suot na salaming may gintong frame at abalang nililinis ang kanyang punyal. Sa kabilang panig naman, naroon ang isang medyo may edad na lalaking may hawak na makapal na aklat na aleman, at sa tabi niya ay isang magandang babae na may nakakabighaning hubog ng katawan. Dahil sa pagkabagot, nilalaro niya ang kanyang baril. Nang makita ng babae na bumalik si Annie, itinabi niya ang baril at lumapit dito. My dear Annie, kumusta? Yumapekto, di ba? Hindi kailanman matitiis ni Little Junior Sister na makita kang umiiyak. Yumuko si Annie at marahang nagsalita, pasensya na, Sister Venus, binaygo ko kayo. Paano nangyari to? Ikaw pa talaga, Annie? May pagtatakang tumingin si Venus sa teddy bear na hawak niya at nagtanong, saan mo nakuha yan? Biglang lumiwanag ang mukha ni Annie. Kay Little Treasure, anak siya ni Lucas, ang cute-cute niya talaga. Lalo na yung mga mata niya, kasing ganda ng kay Brother Lou. Ang lamang pa niya at sobrang bait, binigyan ko siya ng isang pil, tapos ito naman ang ibinigay niya sa akin bilang kapalit. Tungkol naman kay Lucas, binigyan niya ako ng isang aklat tungkol sa kaalaman sa medisina bilang pasasalamat sa pag-aalaga ko kay Brother Lou noong nasa ibang bansa siya. Sobrang iba siya sa mga sinasabi ninyo. Mabait talaga siya at hindi naman nakakatakot gaya ng mga chismis. Bukod pa roon, napakalambing niya kay Brother Lou at naging mabuti rin siya sa akin. Isa siyang tunay na Ginoo. Umalangaw sa halos walang lamang sala ang masigla at masayang boses ni Annie. Naiwang walang masabi sina Venus, Mark, at Vito. Nalito si Annie nang mapansin niyang nakatitig silang tatlo sa kanya. Bakit niyo ako tinitingnan? May nasabi ba akong mali? Itinaas ni Mark ang salamin niya sa ilong at nanahimik lang. Si Vito naman ay nagpatuloy sa pagbabasa ng libro na parang walang nangyari. Halos manghina si Venus. Hindi mo ba namamalayan na ikaw ang nakumbinsi nila, my dear? Ipinadala ka namin para ibalik siya, tapos ngayon ikaw pa ang nasa panig nila. Nakakadismaya, ang laki ng kawalan para sa atin. Gaya ng inaasahan kay Lucas at sa batang yon, sobrang lakas talaga ng dating nila. Tila napagtanto rin ito ni Annie, kaya't malungkot siyang sumigaw, ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya. Paano niya nga ba nakalimutan ang lahat tungkol sa kanyang misyon at nakumbinsi pa ang sarili? Nagtibit-balikat si Venus. Noong nakaraang pagkakataon, ginawa ito ng first senior brother sa mahirap na paraan. Sa pagkakataong ito, pinili mo ang malumanay na pamamaraan. Gayunpaman, ang malumanay at matigas na pamamaraan ay walang silbi. Ano pa ang magagawa natin? Dahil sa pagkabigo ni Annie, biglang bumigat ang atmosfera at walang nagsalita. Sa sandaling iyon, may marahang boses na biglang umalangaw mula sa isa sa mga silid sa itaas. Sweet, little bait, isang teddy bear at isang basurang libro lang, napaamo ka na. Umalangaw ang boses sa walang lamang bulwagan, nag-iwan ng bahagyang ginaw at isang nakakakilabot na pakiramdam. Nang marinig ni Annie ang nakakakilabot na boses na iyon at makita si Venus na agad siyang binabalaan ng may nanlalaking mga mata, agad siyang tumahimik at hindi nang ahas na magsalita ng kahit isang magandang bagay tungkol kay Lucas. Ang lakas ng loob ninyong lahat, di ba? Sino ang nagpahintulot sa inyo na yayain siyang bumalik? Hindi nang ahas na magsalita si Annie habang hinihimas ni Venus ang kanyang ilong at nagkunwaring walang alam. Magsasalita na sana si Mark nang hawakan siya ni Vito sa mga balikat at sinabing, ideya ko yun. Kung babalik talaga si Brother Lou, mas makabubuti yun, pero kung ayaw niya, hindi natin iyon kawalan. Babalik siya ng mag-isa. Iiyak siya habang nagmamakaawa sa akin na pabalaikin ko siya. Nag-aalalang nagkatinginan sina Annie at Venus nang marinig ang mapang-asar na boses ng lalaki. Naka-poker face na sabi ni Vito, Satanas, kara-rating lang natin sa bansa at ang prioridad natin ay patatagin ang ating presensya dito, kaya huwag ka munang magpadala sa emosyon. Isa pa, nasasakupan ito ni Lucas, at hindi mo na kailangang alertuhan ang kalaban. Tungkol naman kay Brother Lou, iwan mo na lang siya sa akin. Bibigyan kita ng kasiya siyang paliwanag. Sa wakas, tumahimik muli ang lugar at walang narinig mula sa itaas, na nagpapahiwatig na malamang ay sumang-ayon siya sa sinabi ni Vito.
Nang marinig niya si Vito, kumislap sa pag-aalala ang mga mata ni Venus. Binigyan niya ito ng isang kaakit-akit na ngiti at lumapit kay Vito para magtanong, Head General, ano ang iniisip mong gawin? Tumingin si Vito sa kanya, pagkatapos ay kina Annie at Mark bago sumagot ng may malamig na ekspresyon, manatili ka sa iyong mga tungkulin. Hindi ito isang bagay na dapat mong ipag-alala. Pagkatapos, tumalikod na siya para umalis. Habang pinapanood niya ang pag-alis ni Vito, naramdaman ni Venus ang pananakit ng kanyang ulo at hinimas niya ang kanyang mga sentido. Iba si Vito sa atin, mabuti na lang at magkaibigan kami ni Little Junior Sister at hindi namin siya sasaktan, pero hindi na siya pareho ng dati. Hindi rin natin alam kung ano ang gusto niyang gawin. Nagpatuloy si Mark, tama si Vito. Hindi tayo dapat mag-alala tungkol dito. Tungkol naman sa Little Junior Sister, may mga taong mag-aalala sa kanya. Tigilan na natin ang bagay na ito. Wala nang sino man ang pinapayagang makialam pa. Sige. Pagkaalis ni na Vito at Mark, hinailan ni Venus si Annie at dali-daling nagtanong, Annie, ano ba talagang nangyari? Bilisan mo, ikwento mo. Umupo si Annie sa sofa at saka nagsabi, sobrang ganda ni Brother Lo kapag nakapambabaeng damit. Napakalambing ni Lucas, at si Little Treasure naman ay sobrang cute, masunurin, at nakakatuwa. Ang saya-saya nilang tatlo bilang isang pamilya. Ayun na yun. Nawala nang masabi si Venus. Sige na, hindi na ako magtatanong pa. Malinaw naman na si Dear Annie ay tuluyan ng nahatak papunta sa kabilang panig.